Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at I would like also to greet those people that are online po. Kung may mga bisita po tayo diyan. So, tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon at yan. Kunin na po ninyo ang mga Bible po ninyo at ang ating text, okay? For this morning ay ito po 2 Corinthians chapter 12 at babasahin ko po yung mga talatang 6 hanggang 10. Okay? Nakita na po ninyo mga kapatid? Amen. So hilingan ko namang tumayo kayong lahat. Sabi nung isang nag-comment, bakit daw sa Baptist panayan tayo? Okay lang po yun kasi mas mahaba naman ang upo. Okay? So, 2 Corinthians chapter 12, okay? Verses 6 hanggang 10. Okay? Sabi po dito, for though I would desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat po muli sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa mga salita niyo pong aming pagninilay-nilayan sa umagang ito. We pray for your continued guidance and wisdom sa bawat isa sa amin, sa inyong lingkod na magtuturo. Ang aking pong panalangin ay makarating sa puso ng bawat isa ang mensaheng gusto mong marinig nila, Panginoon, sa umagang ito. Higit na makatulong ito sa paglago ng aming pananampalataya, especially in dealing and handling difficulties, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa inyo, umasa sa inyong magagawa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang sandaling ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? So ngayong umaga, I will be talking on the topic, benefits we can get from our problems. At tatalakayin po natin ang patotoo ni Apostol Pablo, ang kanya mismong karanasan patungkol po sa kanyang mga pinagdaanan bilang lingkod ng Panginoon. At titignan natin ano ang pwede nating matutunan na may apply naman natin sa ating buhay, sa ating panahon. Salamat din po sa ating tayong bilang, sa aking may bahay, sapagkat yung kanyang inawit ay naaangkop sa mensahe na gusto ko pong dalahin sa inyo ngayong umaga. In Christ alone. Kay Kristo lamang tayo umaasa. Tama po ba? Okay?
sa panahon ng ating kahinaan, kay Kristo lang tayo humihingi ng kalakasan. Okay? So, ngayong umaga ay itong ating talatang binasa ay ating titignan at pag-aaralan natin ng ilang mahalagang bagay po dito. First, let me begin with the observation in our text. Okay, mayroong tatlong obserbasyon na kung titignan po ninyo ay napakahalaga na ating tignan. Unang-una, Paul, the faithful servant of God, was given a thorn in the flesh. At iyan po ay mababasa ninyo sa verse 7. Nang sabi po dyan, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. What is a thorn in the flesh? Okay. Marami hong nabasa kong mga komentaryo regarding dito sa thorn in the flesh. Kasi yung paraan ng pagsasalita ni Apostol Pablo ay hindi niya dinirekta kung ano yung sakit niya. Hindi niya sinabing may cancer ako. Hindi niya sinabing ganun. O di kaya nilalagnat ako. O di kaya meron akong malubhang sakit na tinuko niya. Hindi niya sinabi. Rather, he used the word, it torn in the flesh. Okay? So, that is a figure of speech. Ano? Pero doon mismo sa salitang yon ay makikita ninyo na it is a kind of physical illness. Sakit po ito. Talaga. Okay? At ito ay tumutukoy sa hindi po spiritual, physical na karanasan o nararamdaman ni Apostol Pablo. So maraming nagbigay ng mga komento regarding sa sakit na ito. Pero alam niyo, hindi ko na gustong banggitin yung mga komento na yun sapagkat wala namang kasing nasulat. But it is enough to say that Paul is suffering from any physical illness. At siguro doon tayo makaka-relate kasi lahat po tayo ay nakakaranas ng mga physical na sakit. One thing that you should notice, Apostle Paul is a man of God. He is a faithful man of God. Matapat po siyang lingkod ng Panginoon. Ngayon, minsan iniisip natin na bakit ang mga matapat na lingkod ng Panginoon ay kinakailangang magkaroon ng ganito. Tama po ba? Gusto kong tignan ninyo na hindi kung nagtatapat ka sa Panginoon, walang thorn in the flesh na papahintulutan ng Diyos. Okay? Iniisip kasi ng maraming tao na kung ikaw ay talagang lingkod ng Diyos at nagtatapat ka, dapat walang mangyayari sa inyong ganyan. Hindi po yung ganon. Si Apostol Pablo ang isa sa napakagandang halimbawa na kahit po siya ay tapat sa Diyos, kahit siya ay faithful sa Panginoon, God allow a thorn, a physical illness in his body. Okay? Kaya wag na po tayo magtaka, mga believers, na may mga sakit po tayo. Tama po ba? May mga dinadaanan tayong sakit. Okay? At kung titingnan po ninyo, si Apostol Pablo na ang magpapatotoo sa atin. A faithful servant of God was given a thorn in the flesh. So, what is the purpose of this thorn? Okay? Bakit siya binigyan ng tinatawag natin na thorn in the flesh? It was given to prevent pride in the life of Paul. Kasi alam niyo, si Paul mismo ang nagsabi na ang sabi diyan, for though, verse 6, I would desire to glory, I shall not be fooled, for I will say the truth, but now forbear, lest any man should think of me above, that which seeth me to be of that he heareth me. In fact, ang sabi niya dyan, doon sa huling mga salita sa verse 7, lest I should be what? Exalted.
Ano ang sinasabi ni Apostle Paul dito? He was given so much revelation. Alam niyo ang fallen epistle ay merong 13 aklat eh. And those are revelations of God. Wala hong napakahabang nag-reveal ang Panginoon. Napakadaming sinabi at inireveal ng Panginoon kay Pablo at itong mga mensaheng ito ay para sa iglesia. So ibig sabihin, Paul has so much revelations sa kanyang ministeryo. At siya mismo, aminado, na maaring maging mayabang siya. Tama po ba? Hindi katulad nung, alam nyo, may pastor ngayon na, hindi ko na lang babanggitin ng pangalan, ano. May pastor ngayon na sinasabi niya na marami daw siyang revelation sa Panginoon. Tama po ba? At ano ang nangyari sa mga revelation ito na sinasabi niya? He started to proclaim that he is the appointed son. Sabi ko parang, ang layo kay Apostol Pablo di po ba? Si Apostol Pablo, pinagpakitaan ng napakaraming kapahayagan pero hindi naging mayabang. Tama po ba? Yung mga pastor ngayon, pag nalaman ang maraming kapahayagan, sabi nila, nagiging mayabang. Nababago ang buhay. Namumuhay na ng, di ba? Kaya alam niyo si Apostol Pablo talaga ang napakagandang halimbawa. At yan din po ang panalangin ko bilang manggagawa. Yung revelations ng Panginoon, maaari siyang magyabang. Pero ang Panginoon ay naglagay ng paraan para hindi mauwi o magkaroon ng anumang kayabangan si Apostol Pablo. He was given a thorn in the flesh. Okay? Kaya, isang malaking blessing kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos, may ipinapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, pero dapat hindi dumating na magiging arrogant. Tama po ba? Na magiging boastful ka dahil kaya alam nyo minsan, yung pagiging malapit sa Panginoon, hindi yan ipinagmamalaki. Tama po ba? At hindi ipinagmamayabang. Bakit? Sapagkat ang totoong pagiging malapit sa Diyos at nararanasan mo ang kapahayagan ng salita ng Panginoon sa iyong buhay ay magdadala sa iyo dapat sa pagpapakumbaba. Na the more you are closer to God, the more you see how sinful you are, like Isaiah. Sabi ni Isaiah, who is me? Sino ako? Kasi naranasan niya yung Shekinah glory. Naranasan niya yung presensya ng Panginoon. Pag malapit. Hindi, iba yung mga pastor, mga Kristiyano ngayon Pag sinasabi nilang malapit sila sa Panginoon, they become judgmental. Tama o ba? They become critic of other Christian. Yung mga nagsisilago dito sa pananampalataya, kaya kayo pinalalakas ng Diyos, hindi para maging mayaman. Pinalalakas kayo ng Diyos para yung mahina ay tulungan yung lumakas. Tama po ba? Yan ang purpose nyo. Hindi yung mailagay kayo sa isang posisyon na parang kung sino kayo. So that's why the more you encounter God, the more you experience God, the more you are becoming humble. And God can use you powerfully to minister. Yan ang kailangan natin. Kasi alam nyo, ang dunong at talino ay palaging nanggagaling sa Diyos. Tama po ba? Ang kailangan sa ministry at dunong na kailangan sa ministry, nasa Diyos yan. Ang hinahanap na lang ng Diyos ay ang mga tao na lalapit sa Kanya at kaya niyang magpakumbaba. Okay?
Number 3, in our observation, Paul prayed that the thorn in the flesh be departed. Nagpray po si Apostle Paul like a normal Christian will do. Di ba, pag may sakit ka, anong gagawin mo? Di ba? Ang una mong hakbang, ipanalangin mo. Tama po ba? Pag may sakit ka. Ano po ang kanyang ginawa? For this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Na lumayo ito sa akin. Mawala ito sa akin. Ano ba sagot ng Panginoon sa kanya? Sinabi mo ng Panginoon na, get healed! Lahat ng mga nakikita niyo sa mga television niyo, paglapit ng may sakit, meron ako nakita, yung may mga pangalan, kung ano sakit mo, cancer, kung ano-ano mga sakit, tapos may lalapit na pastor, and bigla niya sasabihin, get healed! Lahat ba ng sakit pinagagaling ng Panginoon? Tandaan niyo ito, lahat ng sakit ay kayang pagalingin ng Diyos. Amen po ba? Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Pero iba po yung lahat ng sakit ay papagalingin niya. Hindi lahat ng sakit ay pinagagaling niya kasi siya ang magde-decide kung dapat pagalingin ng tao. Pero kaya niyang lahat pagalingin ng sakit. Ay may mga ngaral ngayon, lahat ng lalapit sa kanila, gumagaling eh. Bumabalik din. Di ba? Yung problema. Pag gumaling ngayon, bumabalik. So, nanalangin po si Apostol Pablo. Hindi ang sagot ng Panginoon sa kanya ay get healed. Ang sagot ng Panginoon sa kanya ay ano? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Aba, hindi pinagaling. So, ibig sabihin, hanggang mamatay si Apostol Pablo, the thorn in the flesh is there. Hindi siya pinagaling. Ha? Nandoon ang sakit. Diba? Ngayon, naniniwala tayo na minsan may mga sakit tayong pinagagaling, pero sa kalooban ng Diyos, baka maaring bigyan tayo ng thorn in the flesh. May purpose yun. Kaya minsan, pag mayabang tayo, sakit lang katapat natin. Tama ba? Nag-guess nyo ba yun? Pag mayabang ang Kristiyano, sakit lang ang katapat niya. Ikikripol ng Diyos yung katawan niya. Wala ka na magagawa. Yun lang yun eh. Diba? Kaya minsan, mag-ingat po tayo, ha? Baka may dala-dala tayong kayabangan, sakit lang ang katapat natin. Dahil pag nagkasakit tayo, di ba, ang hirap kumilos. Lagnat nga lang eh. Pag may lagnat ka, di ba, hindi mo magawa ang gusto mong gawin. At nahirapan ka, di ba? Pero si Apostle Paul, sabi niya, pinag-pray niya, pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Anong sinasabi ng Panginoon sa kanya? Sinasabi ng Panginoon sa kanya, habang nandyan yan, sapat ang biyaya ko na, dalahin mo yan. It is a weakness to Apostle Paul. And yet, sabi ni Apostle Paul, when I am weak, I am strong. Now, in these 3 observations, I have 2 important propositions. Una, any problems in life, regardless of its nature and timing, can have a benefit. Ano po ibig sabihin natin dito, mga kapatid? Kadalasan, sa isip natin, anumang problema, maaring ito ay pera, sakit, o anumang kaya nga problema eh. Di po ba? Kasi kung hindi po ito kayo mahihirapan, kung hindi kayo mabibigatan, hindi po yung problema. Tama po ba? But kung kayo ay nahihirapan, kung kayo ay nabibigatan, ibig sabihin problema po yan. At kahit anong nature ng problema ninyo, kahit sa anumang pagkakataon, hindi naman, napansin niyo ba? Lord, sana po magkaroon kami ng problema sa pera kapag marami kaming pera. Nangyayari ba yun? Nagkakaroon kayo ng problema sa pera kung kailang wala kayong pera. Nag-gets niyo po ba yung logic? Paano kayo magkakaroon ng problema sa pera kung kayo ay maraming pera? So ang gagawin ng Diyos, tatanggalin niya ang marami yung pera para mamroblema ka saan? Sa pera.
Ganon ka-logical ang Diyos eh. Huwag yung Lord, sana ipag-pray mo na bago kami magkaroon ng problema sa pera, marami kaming pera. Mali. Di ba? May logic yung Diyos natin eh. Di ba? Marami sa inyo dito, nag-iisip kayong gumaling. Ano kailangan para gumaling kayo? Ano kailangan para gumaling kayo? Gamot? Pera? Hindi. Ang unang kailangan para gumaling kayo, sakit. Tama ba ako? Bakit ka magpipray ng paggaling kung wala kang sakit? If you want to experience the healing of the Lord physically, at sinasabi mo, Lord, pwede kong magpatotoo kahit kailan, di ko pa naranasang gumaling. Eh sige, gusto mo palang gumaling, anong kailangan? Sakit. Di ba? Kailangan magkasakit ka. Para maranasan natin yung pagpapagaling. So sinasabi ko dito, lahat ng mga mangyayaring yan, may benepisyo ba yung pastor? Ang problema ba pag dumating sa buhay natin, regardless of its nature and timing, meron ba yung idudulot na maganda sa akin? Ito po yung intention ng lesson natin. Kasi usually, kapag tayo ay nagka-problema, nagpapanik tayo, nade-devastate tayo, nade-discourage tayo, na-stress, depressed, at kung ano-ano ng stress ang nasa dulo ang nangyayari sa atin. Pero kung ikaw ay Kristiyano, umupo ka sandali, manalangin ka sa Panginoon, at magnilay-nilay ka at buksan mo ang kanyang salita, and you will see a different thing. Kaya po in my second proposition, benefits from this can be clearly understood through a biblical perspective. So, kung hindi mo babasahin at hindi mo pagninilay-nilayan ang salita ng Diyos, hindi mo maiintindihan kung ano ang benepisyo ng mga thorn in the flesh ng problema na dinadanas natin sa buhay. So, gusto ko po, kayo pong lahat, tayong lahat, pag dumating ang problema, ang unang-unang hinahanap natin, hindi solusyon. How can you benefit from this problem? Anong benepisyo nito sa akin, pastor? Naniniwala po tayo mga kapatid, di ba? Romans 8:28. Ano sabi ng Bible? All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His what? Purpose. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Ibig sabihin, wala pong mangyayari sa inyong mga mananampalataya na basta nangyayari na walang dahilan. It is under the control of God. Whether we see it bad or good, it is under God's control and it is considered good. Mabuti yun para sa atin. At alam niyo, hindi natin pwedeng pagdudahan ng Diyos na may mali siyang ginagawa sa atin. Because He knows perfectly everything about our life. Siguro, ang kailangan mo lang maintindihan, you have to figure out little by little to understand this. At napakabuti po naman ng Diyos sapagkat nandyan ang kanyang salita para natin maunawaan. Kaya nandito tayo, nag-aaral tayo ng biblical perspective. Ngayon, alam nyo, what are the benefits of the problem? Ito po yung unang-unang dapat pansinin natin. Kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay may thorn in the flesh, we have more experience of the grace of God. Dito natin lalong nararanasan ang biyaya at habag ng ating Panginoon. Matagal na po akong pastor. Ang dami nagte-testimony sa prayer meeting. Ang dami nagte-testimony sa gospel hour, sa mga services. Kapag narinig ko, alam nyo, kung hindi sa biyaya ng Panginoon, alam nyo ba, ibig sabihin ng mga Kristiyano na yon, isang bagay ang nagaganap sa buhay nila o naganap sa buhay nila. Itong mga Kristiyanong ito, dumaan sa napakaraming problema. Napaka-imposible na gamitin mo yung salitang sa biyaya ng Panginoon, hindi mo dinaanan ang mga problema.
magpapatuto ka, umiiyak ka, nako, hindi, talaga po, kung hindi talaga sa biyaya ng Panginoon, hindi po talaga kami makakasurvive. Ibig sabihin, isinalang ka ng Diyos sa problema and you have experienced the grace of God while you are in the midst of that problem. So, pag may problema ka, may problema ako, ang una kong iisipin, Lord, salamat, mararanasan ko na naman ang iyong biyaya. Amen? Ano nakapaloob dun sa biyaya ng Panginoon sang-ayon sa ating text? Ito, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Sabi po yan, doon sa chapter 12, verse 9, ang sabi diyan, my grace is sufficient thee. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may problema, umaasa ka sa biyaya ng Diyos na hindi magkukulang sa iyo. It is enough in your current situation. It is enough sa solusyong kailangan mo, yon ang biyaya ng Panginoon. Kaya kung mapapansin po ninyo, hindi ito basta eliminating the problem. There are times, out of the grace of God, He will instantly eliminate the problem. But there are times, under the grace of God, He will allow to stay the problem so that you can experience more of His grace. Matututo ka magtiwala sa Kanya. Ano pa? Yung strength. Hindi lamang ito sufficient, ito po ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Alam nyo, ang kalakasan ng Diyos works in our weakness. Paano mo gusto mong maranasan na, Lord, I want to experience your strength. I want to experience yung paano ba maging malakas sa Panginoon. Alam niyo kung anong kinakailangang makita ninyo? Kinakailangang maramdaman ninyo at makita niyo mahina kayo. Tama o ba? Hindi yung naglalakas-lakasan ka. Maraming Kristiyano naglalakas-lakasan eh. May maraming Kristiyano, hindi nila kayang aminin na nanghihina sila, nanlalamig sila sa pananampalataya. Pagka po ganyan kayo at ganyan tayo, lalo lang tayong manlalamig. Aminin mo nanlalamig ka, aminin mo nanghihina ka, at sa pag-inamin mo na nanghihina ka, yan ang panahon kailangan mo lakas ng Panginoon. Huwag kang mahiya. Ako po kahit pastor, di ba sinasabi ko sa inyo, nanghihina din ako? Hindi palagi ang pastor ay malakas. Pero salamat na lang, kapag nanghina ang pastor, mayroong Panginoon na magpapalakas sa kanya. That's why alam nyo, kapag mahina tayo, that's the time God will encourage us. If you turn your Bible in the book of Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10, sabi po ng Bible dito mga kapatid, 6 verse 10, sabi po dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas kayo, magpakatatag kayo. Bakit? Maaring mahina ang kondisyon ng spiritual na buhay mo o maaring hindi sapat ang lakas mo sa darating na laban. Kasi kung titignan po ninyo sa talatang 11 hanggang pababa, may mga labanan ang Kristiyano nakakaharapin. Baka akala mo sapat na yung lakas mo, hindi pa. You need to be more, maging mas malakas ka to be more stronger in the Lord. Kaya po alam niyo, araw-araw we are depending on the strength of the Lord. Sapagkat hindi natin alam ang mga problema at kakaharapin natin, kinakailangan palagi tayong mas malakas sa bawat araw. Amen? Hindi mo alam eh. Hindi mo pa pwedeng, settle na ako, hanggang dito lang ako. Hindi po pwede. Kasi baka ang kaaway naghanda ng mas mabigat. Wala kang lakas. Kaya sabi ng Panginoon, be strong in the Lord, in the power of His might. So, kapag ikaw ay may problema, mararanasan mo ang biyaya ng Diyos. It is sufficient.
and yung strength nito. Okay? So, pag may problema tayo, wag po agad tayong mangangamba. Sapagkat ito yung pagkakataon maranasan natin ng biyaya ng Panginoon. Ano pa po? Ito din ang panahon at pagkakataon pag may problema tayo na magsiyasat ng ating sarili. Minsan alam niyo ang mga Kristiyano, nakalimutan natin ang palaging sinasabi sa Bible na we need to search our heart. Kahit ikay matagal ng Kristiyano, kahit pa worker ka, kahit pa deacon ka, kahit pastor ka, every day you search your heart. It is important that a Christian always examine his heart. Diba? Pagdating mo sa gawain, pagdating mo sa paglilingkod sa Panginoon, you examine your heart. Do not examine the heart of others. Di ba? Ang bibigay sa mga Kristiyano, ini-examine nyo yung buhay ng ibang tao. Ang examine nyo, sarili nyo. Kasi kapag ini-examine nyo ibang tao, hindi nyo malaman at di makita nyo pagkakamali nyo. Hindi ko makikita yung pagkakamali ko. But when I start to examine myself, may mga bagay akong makikita dito. Pero kapag in-examine ko yung iba, hindi ko makikita yung sarili ko. Ang makikita ko, di bali kung maghahanap ka ng, ugali pa naman natin mga tao, lalo tayong mga Pilipino, mahilig tayo maghanap ng mali ng ibang tao. Tama ko ba? Kaya dumami yung marites. Yung mga pakialam sa buhay ng may buhay. At meron pa siyang kumari na si Marisol. Na kapag may nakaalam na, sol-sol ng sol-sol. Pero alam niyo, pag nagsuri ka sa sarili mo, ikaw mismo kaya nga pag-aralan ninyo, huwag kayong mahigpit sa ibang tao, mas mahigpit kayo dapat sa sarili ninyo. Minsan pagka nakakita ako ng mga taong sobrang higpit, tinitignan ko buhay niya Kita mo tong taong to, no? Ang higpit-higpit sa iba, di ba? I hope sana ganun din siya sa sarili niya, di ba? Obserbasyon ko lang naman yon. Kaya kayo, pag naghihigpit kayo, dapat mas mahigpit din kayo sa sarili nyo. Alam nyo, ito yung pagsisiyasat na gagawin nyo. Dalawa. Una, pagka may problema kayo at may dumarating sa buhay ninyo, itanong nyo sa sarili ninyo, Panginoon, ito po ba'y pagsubok? O ito po ba'y pagpalo? Ako po ba'y sinusubok ninyo? O pinapalo ninyo? Anong sabi ng Bible pag sinusubok ka? Tingnan nyo ito sa 1 Peter chapter 1, 6-7. Unang Pedro, kapitulo 1, talatang 6 hanggang 7, sabi dito, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if ye are in heaviness through manifold temptations, the trial of your faith being much more precious than gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Anong sinasabi ng Bible dito? May panahon talaga na may darating na problema sa inyo at yung problemang yon ay bahagi ng pagsubok ng Diyos. You are being tested by the Lord. God is trying your faith na gusto niyang ma-purify yung faith nyo. Sapagkat napakahalaga ng pananampalataya. That is a purification of faith through testing. Kaya, hindi nakapagtataka, marami po tayong karanasan na pagsubok pala ito ni Lord. Amen po ba? Taas nga ang kamay na sinubok na kayo ng Lord dito. Taas nga ang kamay. Purihin po ang Panginoon. Kasi alam niyo ba kung bakit? Tunay kayong anak ng Diyos. Dahil hindi niya sinusubok ang mga hindi niya anak. Ang sinusubok lang niya ay mga Kristiyano.
Kaya kapag ikaw ay Kristiyano, nakaranas ka ng pagsubok, purihin mo ang Panginoon. Bakit? Kasi tunay kanyang anak. So, Lord, ako ba sinusubok mo? Pero minsan parang, Lord, ano ba talaga? Ikakalawang itatanong mo ito, ako ba, Panginoon, pinapalo mo ba ako? Maging tapat kayo sa Lord, sige nga po, ako po ba'y pinapalo ninyo? Ano ang sabi ng Bible? Hebrews chapter 12. At dyan po sa 5 and 6. Ano sabi ng Bible dito? And ye have forgotten the exhortation which is spoken unto you as unto children. My son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art what? Rebuke of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every sons him who receive. Kung ngayon, pagsasamahin mo itong dalawang principle na ito mula sa salita ng Panginoon, kung hindi ka sinusubok, ano nangyayari sa'yo? Pinapalo ka ng Panginoon. Paano mo malalamang pinapalo ka ng Panginoon? Tignan niyo ito, makinig po kayo para maintindihan niyo. Kayo ba namamalo ba kayo ng anak ninyo basta-basta? Kumukuha ba ikaw, Brother Jonas, ng sinelas o di kaya ng 2x2? At pagpasok ng mga anak mo, humilera kayong tatlo dito, kasama ka na, Nathan. Sasagot mga anak, ano nagawa namin? Basta! Gusto ko lang kayong paluin! Wala ba silang ginagawa? Papaluin mo? Wala ka sa katinuan. Hindi matino isip mo. Pero, kapag ang isang bata, ilang beses mo nang winarningan. Tama ba? Anak ha, sinasabi ko sa'yo, huwag mong gagawin. Aba, ginagawa pa rin. Anak, di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mong gagawin. Sumunod ka sa sinasabi ko. Hindi pa rin nakinig. Pangatlo pa. Anong gagawin mo? Halika rito. Kukuha ka na ng sinelas. Kukuha ka na ng pamalo. At para maintindihan ng anak mo, di ko takot-takot. Ang mga bata pa naman ngayon, mapapansin nyo, ibang-iba na sa henerasyon. Kami nga, naisa ko kami. Kami, napaluhod kami sa munggo sa mga kalokohan pinagagawa namin Di ba? Talagang paglumatay dito yung mga pamalo namin Iba na yung henerasyon ngayon Magsasabi ka pala na papalo, ayoko na, hindi ka pa pinapalo. Wala pang lumalapat sa'yo, umiiyak na. Napansin niyo may mga bata ngayon, wala pang Grabe. Bakit ko po yung nasasabi? Alam niyo, may mga anak ako Hindi pa pinapalo, umiiyak na. Kami nga, napalo na, wala pang iyak. Wala pa kami iyak Naalala ko nga isang nakapost kasi dati, ang teacher namamalo pag madumi ang kuko. Tama po ba? Naranasan niyo yun? Tapos may kaso, tapos pinapahilera kami ng teacher namin sa industrial arts yung ruler niya na kahoy, kasi nag-cutting classes kami. Naligo kami sa tabing ilog. Tagi-tagisa kami, pero pag tumama talaga siya, masakit Ngayon kasi, hindi mo na pwedeng gawin yun kasi nga sa mga batas natin Ito pa masaklap nun. Pag nalaman ni Lola, yung lola ko, na kami ay napalo ng teacher, pinagagalitan pa kami. Sabi, yan kasi ang titigas ng ulo. Nag-cutting classes ka, may pingot ka sa ano. At hindi pa masisiyahan, kukuha pa kasi kayo, ang titigas ng ulo ninyo. Napalo ka ng teacher. Papalo ka pa sa bahay, di ba, Kuya Mar? Dati ba? Ngayon, subukang malaman ng magulang na yung anak nila ay tinapik ng teacher, nagre-react ang mga magulang. Kaya mahihina ang mga anak ngayon Totoo yan. Mahihina ang mga anak ngayon. Kasi ang mga magulang to the rescue agad
May tama siguro. Pero alam nyo, mga kapatid, kaya ko lang naman binanggit sa inyo yan, hindi naman kayo papaluin kung hindi matigas ang ulo nyo. Pinapalo lang ng Panginoon yung mga Kristiyano na ayaw sumunod. Pinapalo niya yung paulit-ulit, hindi ka sumusunod. Pero wag naman kayo mag-alala, hindi kayo pinapalo dahil kinakamuhian kayo ng Diyos, sapagkat malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 6, "For whom the Lord loveth, He chasteneth, scourgeth every son who He receiveth." Pinapalo ka niya kasi mahal ka niya eh. Kaya, mga anak, dito po sa Faithful Witness Community Baptist Church, ako bilang pastor ninyo, kayo mga magulang dito, nagpapalaki ng anak, paluin niyo yung anak ninyo. Dahil nasa Biblia, ang pagpalo ay pagmamahal sa kanila. Pero yung tamang palo, baka pinalo niyo ng 2x2 at tubo sa ulo, ibang usapan po yun, makukulong po kayo doon. So, na sinasabi ko, tingnan mo, kaya ikaw bilang Kristiyano, siya sa atin mo sarili mo, baka may ginagawa kang kasalanan. Huwag yung may ginagawa kang kasalanan, sasabihin mo pagsubok, magkakaproblema po kayo. No? So kaya magsisiyasa tayo. Is there sins in my life? Mayroon bang kasalanan na aking pinakukundanganan? Alam po ninyo yan. Sa pag-iisa po ninyo, ang Diyos palagi niyang ipinopoint ang figure niya. Ito, hindi mo to, may mga bagay sa buhay mo na dapat mo ayusin. Alam niyo yan. You're just trying to ignore because wala naman kasing nakakaalam ng mga ibang mga mananampalataya. But, if God keeps reminding you about that sin, you have to settle that. Or otherwise, baka dumating ang araw, papaluin ka pa ng Diyos yan. Tama po ba? Huwag mo nang intayin yan. Kaya sabi ko sa iyo, matuwid naman ang Diyos eh. Hindi naman siya agad-agad namamalo sa atin. Tama po ba? Hindi naman agad siya magpaparusa sa atin. The Lord is slow to anger. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit. Hindi ko po katulad. Mabilis po ako magalit. Ewan ko pag tumatanda na siguro, mabilis ka nang magalit. Pero ba dito mga nanay at tatay na mabilis nang magalit? Taas ang kamay. Diba? Hindi tayo Panginoon eh. But the Lord is what? Is slow to anger. Sana nga matutunan natin yung ugali ng Diyos. Makupad sa pagkagalit. Di po ba? So ito pag may problema tayo, nagsisiyasa tayo, nandiyan po ba kayo? Amen. I hope you are learning from this message. Ano po. Ngayon, pumunta po tayo sa pangatlo na benefits. Ang pangatlong benefits, sabi ko nga kanina, nararanasan natin ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, natututo tayo mag-examine sa ating sarili kung tayo ba sinusubok o pinapalo. Pangatlo, lalo na po sa usapin, at ito mahalaga, kaya gusto ko itong ituro sa church. Kasi tayo as a family, in your family, may panahon po magkakaproblema sa pamilya ninyo. It's either ang problema dadali ng isang miyembro ng pamilya. At sino yan? Maaring dali ni tatay, maaring dali ni nanay, maaring dali ng mga anak. Ganun ang pamilya, ang problema sa pamilya. Ngayon, ang question lang is, dito nasisira ang maraming pamilya. When problem exists in the family, suddenly the family divides itself. And that is one of the nature of the problem. Problem has the capacity to divide people. Napansin niyo ba, yung dating close friend, pag nag-away, grabe yung division, di po ba? Hatiin talaga. Unless it is settled in a proper way. Gusto ko rin po kayong i-encourage na magkakaproblema mo ang pamilya ninyo. Magkakaproblema magkakaroon kayo ng karanasan. Hindi naman kayo mga perpektong tao. Minsan nga, nagkakabisitan kayo sa isa't isa. Tama o ba? Sinong mag-asawa dito na kahit kailan hindi kayo nag-away? Hindi kayo tao at hindi rin kayo Pilipino. Di ba? Basta kayo mag-asawa, nag-aaway kayo. Tama po ba? Ang hindi lang makakarinig dito mga single.
Di ba, Tatay Aldi, nag-aaway po, di ba? Kahit pa Kristiyano po, natural. Kahit Kristiyano. Hindi ako naniniwala na pag Kristiyano hindi nag-aaway. Nag-aaway din po yan. Kayo, pastor, nag-aaway po kayo ng asawa ko? Ng asawa mo? Oo! Hindi lang halata. One time nga may nag-comment na masama ang pakiramdam ko. Masama din pakiramdam ng asawa ko. May nag-comment ba? Nandun pa tayo sa... Sabi daw sa asawa ko, Ma'am, nag-aaway ba kayo ni pastor? Nataon lang naman na masama yung pakiramdam na yung pareho. Nag-aaway po kami yan. At hindi na ba mawawala yung mga conflict sa mag-asawa? Tama po ba? Hindi rin nawawala ang conflict sa mga anak. It's always there. Okay? Pero ang question lang is when it exists, hindi dapat tayo i-divide, hindi dapat tayo maghiwa-hiwalay. Dapat gamitin natin ang problema para magkaisa tayo. Tama po ba? Sa paanong paraan, pastor? Parang mahirap, Parang mahirap i-relate. Ganito yan. Tingnan nyo. Una, dapat nating tandaan na kapag may problema sa tahanan, mas madali ang sumigaw kaysa makinig. Mas madali ang mag-sermon, di ba? Kaya sa totoo lang, I'm also guilty of this. At alam niya ng mga anak ko. Mas madali ang magalit kaysa makinig sa mga anak mo. Mas madali ang magalit sa asawa mo pag nagkamali siya kaysa makinig sa asawa mo, vice versa. Because, naalala ko nga may nakakuha kay Kuya Mar eh. Kaya maganda pag nagkakasama kami, may lesson akong nakakuha ka sa kanya. Pero sabi niya nga, tao lang tayo, pastor eh. Totoo yun eh. Our anger will cause so much damage to our relationship. Kasi may mga bagay na halimbawa, nabasag ng anak mo, yung baso, pwede ka naman bumili ng bagong baso eh. Hindi naman 1,000,000 yung baso eh, di po ba? Yung baso ng kape, nabasag ng anak mo, tapos sabi mo sa anak mo, wala kang kwenta! Wala nang mangyayari sa buhay mo! Isa ka nang nilalang na wala nang mangyayari sa'yo. Nabasag lang yung baso. Hindi naman 1,000,000 yun eh. Pero yung baso pwede mong palitan, pero yung sinabi mo sa kanya, itatanim niya yun habang siya'y nabubuhay. Dahil lang sa nabasag na baso. Kaya kung pwedeng kausapin mo ng maayos, at mamaya, bumili ka na rin ng bagong baso. Di ba, mga nanay, di ba? Ang bumabasag ng baso, mga anak natin. Hindi ko alam kung sinasadya nila sa paghugas ng pinggan. O pa sige, baso. Sa bahay, ang kinakain, kanin at ulam lang, pati kutsara, nauubos. Hindi ko alam kung pag pinaglulunok ng mga anak natin. Hindi ko alam paghugas, para mabawasan yung hugasan. Para itatapon na lang na gano'n. Pero alam nyo, napakahalaga na makinig tayo pag may problema. We're able to listen. Ano bang pinagdadaanan ng mga tao na may problema sa loob ng pamilya? Regardless kung gaano kalaki ang problema. Pero hindi po makakatulong kung magsisihan tayo. So, sa unang verse ng talaga, magsisisihan eh. Diba? Pero never ko pong nakita yung you blame other would help, no? Hindi siya nakakatulong. Yung sisihin mo yung tao. Rather siguro, magagawa po natin, pag-usapan nyo, bakit po ba nagawa? Bakit mo yung ginawa? And from there, magbibigay tayo ng mga panuntunan o gabay. Na huwag nyo nang uling gawin. Tama po ba? Pangalawa, it is more easy to blame than to understand. Diba? Yung pag may problema tayo, madali tayong manisi. Kasalanan mo kasi. You know, there are so many female that are archaeologists.
Marami daw babae ang archaeologist. Napakakunti daw ng lalaki na archaeologist. Nangingiti iba sa akin dito, Pastor, parang alam ko ng direksyon ng sasabihin mo ah. Because archaeologists are good in digging the past. Like your wife. Yung pinag-awayan nyo 20 years ago, kaya niyang matandaan yun. Ikaw kasi, di ba, nung 2010, di ba ikaw may kasalanan ng lahat? Nangyari ba yun? Nalimutan mo, naaalala pa nila. Hindi, yun naman siguro ang kanilang nature. Wala kayong magagawa, boys, di nyo yung pwedeng baguhin. Pasalamat nga kayo. Hindi ba, nakakatulong din yan? Yung mga nawala mong gamit, sila rin nakakaalala, di ba? Oh, may good and bad side yan eh. Totoo yan. Ano ugali ng lalaki sa bahay? Di ba, minsan burara? Mga babae lang nakakaalam kung saan mo nilagay. Di ba? Kaya yung wallet nyo, huwag nyo ikakalat-kalat. Ano sinasabi ko? Ha? Pero hindi ko alam kung gaano ka-accurate yun eh. But as human as we are, siguro dapat nating pag-aralan talaga. Ginawa na ni Adan at Eva yan eh. Nung sila kinakastigo ng Panginoon, nagtuturuan sila eh. Si yung babaeng binigay mo sa akin, siya naman may kasalanan ng lahat eh. Sagot naman ni Eva, kasi naman itong ahas na to eh. Siya naman na nang tukso sa akin eh. Sagot nung wala na sa likod ko dito ah. Kaya siya ang gapang saan? Gapang ang inabot niya. Blaming will not help us. But if we learn to understand, okay, pag-aralan po natin na umunawa. Okay? Due to problems, we gather together in prayer. This is something that we really need to learn. Na kapag may problema na nag-exist, dapat nagpipray tayo ng sama-sama. Kahit walang problema at may problema, we gather in prayer. Wala na munang sigawan. Mag-pray na muna tayo. Bigyan tayo ng Panginoon ng gabay. Naalala ko nung director ako, alam niyo yung basketball, sobrang physical niyan, na kahit pastor, nananakit. Alam niyo, sobrang physical ng basketball. Nagpapaliga kami sa mga simbahan eh. Minsan nagkakasakitan, minsan nagsasalita ng hindi maganda. Ang sabi na aking pastor, pagka ganyan nakikita mo, patigilin mo yung sport fest, mag-awitan na lang kayo ng papuri sa Panginoon. Yun na nakakalugod kaysa sa sport fest. Nakita ko yung mga member ko nagsisikuhan na, gumugulong na, may dumudugo na. Hindi na yata ito maganda. Okay, stop muna. Pahinga muna tayo. Wala tayong mapapala dito. Nag-awit talaga kami. Awit doon sa Morong. Sabi kasi ni Pastor, patigil ko na yung sport fest eh. Ano mangyayari sa atin dito? Pinatigil namin. Sabi ko, awit na po tayo. Akala nila, pinagpahinga ko lang. Awit na po tayo. Nag-sport fest sa Morong eh. Awit po tayo. And then pagkatapos po ito, we cross in prayer, mag-uwian na po tayo. Basta bakit titigil tayo? Sabi ni Pastor Gabino, pag nagkakasakitan na tayo, itigil na natin, hindi tayo nakakalugod sa Panginoon. Tapos ni-report ko sa kanya. Pinaburan niya yung ginawa ko. Pinatigil yung sport fest. Para walang gulo. Diba? Kasi, alam niyo, dapat kasi, mas bigyan natin ng lugar ang Diyos sa gitna kaysa sarili natin. At mangyayari yon when we start to pray. Panginoon, dami namin problema. Nasa gitna ka. Tatawag kami sa inyo. Pang-apat, the more family member are united, the more it is easier for them to deal with the problems. This is a good application sa Pag sama-sama kayong nananalangin, magkakasama kayo, mas madidil ninyo ang problema. Mas bibigyan kayo ng kaunawaan ng Panginoon na maiayos kung ano mang problema na mayroon. Kaya isipin ninyo, families will become prayerful when they are in the midst of problem. That's a great benefit. Minsan di kayo magkita-kita, pero pag nagka-problema kayo, eto na tayo, di ba? Luluhod kayong lahat. Hihingi kayo sa Panginoon ng biyaya. Yun ang pinakamagandang karanasang mangyayari sa pamilya ninyo.
Hindi yung pagka kayo maraming pera, kanya-kanya na kayo. Kanya-kanya ka, wala. Minsan papahintulutan ng Panginoon, mawalang kayo talaga. Para magsama-sama kayong manalangin. And finally, and last mga kapatid, ito, two are better than one, how much more than two or more? Meron po kasi sa Ecclesiastes chapter 14, last verse po na babasahin ko sa inyo, napakagandang benepisyo nito kapag dumadaan tayo sa problema na itinuro sa atin ng banal na kasulatan. Chapter 4, Ecclesiastes chapter 4, sabi po dito, verse 9, Ecclesiastes chapter 4, verse 9, two are better than one because they have a good reward for their what? Labor. You know, kung two are better than one, siguro mas maganda kung mas marami kayo. You're not attacking people, you're attacking the problem. And you begin it with prayer. Amen? Yan ang maganda, no? Hindi tayo magsisisian, makikinig tayo sa isa at dudulog tayong sama-sama sa Panginoon para bigyan tayo ng karunungan ng Diyos how to deal with the issue. Siguro mas marami magagandang pamilya kapag gaganyan ang paraan nila. Tama po ba? Families, Christian families are more better. So, ang problema ho, hindi po agad iisipin nating masama. Sa pagpahintulot pa lang ng Diyos, ibig sabihin, mabuti na ito para sa atin. Amen. At habang nandoon tayo, nagsasama-sama tayo at humihingi ng biyaya at habag ng Panginoon, i-resolba ang problema, nararanasan naman natin ang pagkilos niya sa ating buhay. So maaring minsan ang problema matagal. Minsan ang problema kakamatayan mo na. May ganun. Totoo po yun. Pero salamat sa Panginoon kasi kahit nandyan yung problema na yan, His grace is sufficient for you, for me, for you to carry on kahit may problema. Tama po ba? Pwede kang magpatuloy. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko na kayang magpatuloy sa Panginoon, hindi ko na kayang maglingkod, hindi ko na kayang magtapat. Hindi. Kasi kahit nandyan yan, hindi ka naman iniiwan ng Panginoon. Tama po ba? Ang Diyos ay palagi kang tutulungan. Kaya sa umaga pong ito, lahat po yan ay nakaasa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa church na ito, palagi namin pinapaalala, ang pinakamahalaga sa lahat ay si Kristo. Dapat kilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo siya, pinadampalatayanan mo siya, at tumalikod ka sa iyong mga kasalanan. Sapagkat kung ngayon ay naganap sa iyong buhay, yung lahat ng sinabi ko ngayon ay magiging totoo sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo, tayong lahat ay manalangin. Ama,